Hi plant people, good day and welcome back to our channel, Marjan's Garden. So nandito tayo guys sa ating orchids section at unti-unti guys nagkakaroon na ng kulay itong aking orchid section guys. Yung ating orchids area. Pero magulo pa rin. Syempre dahil nag-aayos pa rin tayo. At nag-aantay talaga ako guys ng ulan para mapatag ko itong lupa dito kasi buhol-buhol talaga siya. At minsan natatapilok ako dyan guys, lalo na kapag nagdidilig ako. So, nagkakaroon na sila ng kulay dito kasi meron ng mga nagbo-bloom. Ayan. So, syempre, dahil nagsisimula pa lang tayo guys mag-ayos ng ating mga orchids ay hindi pa talaga sila namumulaklak kasi nagre-recover pa sila from transit. So, kakadating lang nila sa atin at kakapropagate ko lang din guys nung iba. So ngayon, meron na ditong nag-open. Ito yung pinakita ko sa inyong buds. Hindi pa nga lang siya guys fully open. At nag-drop yung iba niya guys. Pero okay lang kasi alam ko stress pa talaga siya. Ayan kasi kinat ko din to guys galing sa mother plant. Kinuha ko yung dalawang katawan niya. At yung pinakapuno niya ay nandun meron na din yung baby. So ayan. Ito ay si Star Pink Stripe 77. Ang ganda ng flower nito guys kapag nag-matured na yan guys. Ang ganda niyan. Ito ay family ng King Dragon. Itong isa wala pa. Hindi pa nag-open guys yung kanyang buds. Oh. Ayan. Yan. Ito yung pinakapuno talaga guys nung natin. Ito. Ayan oh. Galing siya dito. Tinanggal ko yung dito niya. Tapos ito. Binigyan niya na tayo ng new baby. Ayan. So, pinropagate ko siya. So, meron na tayong dalawa, di ba? Oh, di ba? Habang, nagsisimula pa lang tayo mag-collect ng mga orchids ulit, guys. Nagpaparami na rin ako. Ayan, kasi dumating sila may mga branches na. So, pwede na tayo magkuha ng mga katawan para maipropagate. Ayan, dito naman guys sa area na to. Ayan, hindi na ako guys lalabas. Ayan, meron na ding dyan na mumulaklak yan yung ating mga bamboo orchids. Ayan, meron na siyang dalawang namukad ka dyan guys. Ayun. Yun, tsaka ito. Ang init kasi guys. Tapos namulaklak na rin dyan yung ating bougainvillea. Tagal ko guys inantay na mamulaklak yan. So, nung nilagay ko siya dyan ay namulaklak na siya. Ayan. Dami ko dati guys bougainvillea, nilagay ko dun sa area na yon pero natuyo yung iba kasi wala nang nagdidilig. So, buhay pa naman yung iba pero mga katawan na lang yung nandoon guys. Kailangan nila ng dilig talaga. Tapos dito na area guys, ayan oh. Meron tayong namumulaklak dyan. Yan si Epidendrum. Color orange naman guys yung flower niya. Ayan. Tapos dito, doon meron tayong dancing lady. Yan, namumulaklak siya. At dito naman, ayan dito. Ito, yung ating mga sanggumay. Ayan guys. Ito ay sa mga nag-aalaga ng mga orchids. Bigyan ko rin kayo guys ng tips. DIY lang ito guys Ayan o. Tingnan nyo, ginawa ko. So yung bunot na yung bunot, di ba binalatan yung nyog. Ayan yung katawan nila guys, yung bunot. Buo yan siya, tapos tinahi, ano ba tawag doon? Tinahi. Bali, inano ko siya guys ng alambre, tinali-tali ko yung mga may hiwa sa kanya, tapos nilagyan ko siya ng hook. Tapos pinasok ko sa kanya guys yung puno ng ating sanggumay. Ito yung sanggumay na nabili ko. Ang color nito guys ay yellow tsaka white. Ayan siya. Kita nyo ba guys? Parang against the light, no? Ayan. Ito yung dati ko na dito guys at meron siyang bulaklak. Ayan. Akala ko nga wala na ako nito. Dati ang dami-dami namin dito guys na ganito. Tapos yun nga dahil napabayaan na. Buti may buhay pa. Nilagay ko to sa puno ng nyog at walang nagdidilig doon. Buti guys, buhay pa. So, ngayon, kinuha ko na siya at nilagay sa maayos para mas tumaba. Tapos, ayan, namulaklak siya guys. Hindi pa siya nag-o-open. Ang ganda ng flower nito guys at ang bango.
Ayan, lalo na siguro to, mabango din siguro yung mga bulaklak. Sa bagay yung mga ano talaga guys, mga sanggumay or anosmum orchids ay mababango talaga yung mga bulaklak nila. Sila yung mga nagtitrail. Basta ang ganda yan guys, kapag kumapal yan sila at namulaklak next year, papakita ko yan sa inyo guys. Yan, meron tayo ditong white tsaka yellow na anosmum or sanggumay. So ito ata yung white guys. Parang ito yung white. Sobrang lang siya guys, dehydrated nung dumating sa atin dahil sa shipping. Pero antayin ko lang siya na magkaroon ng mga new babies. Yan, kasi nagkakaroon niya ng mga babies dyan sa puno. Then, pwede natin yung i-propagate. Yan, sa puno, magkakaroon din yan siya. Antayin lang natin. Ito naman yung isang marami siyang mga buds guys. Nagtutubo pa lang. Tumutubo pa lang guys. Ayan Ayan guys, yan yung mga mga buds. Ayan. Ayan, mga maliliit pa guys. Ayan mga maliliit pa yung mga buds nila. Yan, kapag nagkalbo na sila guys or nakalbo na sila, susunod yan ay bulaklak. Ayan. Ang blooming season nila ay March, April. Ayan. Yan, ito mayroon pa pala Ito kasi hindi nyo pa guys masyadong makita kasi nagsisimula pa lang magkaroon ng mga buds. Ayan maliliit pa. Ayan. So, ayan sila nagtitrailing. Ganda Ayan. Mas maganda yan sila guys kapag namulaklak na talaga. Dito naman guys, ayan. Ito napakita ko na ata to sa inyo. Ito yung nabili ko na may bulaklak na dati. So, pangit pala bumili ng open na yung flower guys. Dapat, pag bibili tayo mga spike pa lang, lalo na kung nasa malayo tayo na area. Kasi ito yung mga nabili kong may spike before. Ayan na sila. Healthy na sila guys at hindi na sila kulubot yung leaves. Kasi before kulubot talaga yung leaves nila guys. And sabi nila kapag tinransplant natin or niripat natin sila or ginalaw natin yung roots nila na may spike, ay na-stress daw yung mother. Pero hindi naman guys. Kasi matagal na ako nag-alaga ng orchids. Kahit na may flower, niriripat ko talaga. At okay naman sila. So ito, mas naging maganda yung itsura nila nung ginalaw ko talaga guys yung roots nila. Tapos tingnan nyo yung nila, very healthy naman Ayan. Kasi yung ginawa ko guys ay nilagyan ko sila ng mga coco cubes. Tapos nilagay ko sa ganito, maraming butas para mas maganda yung air circulation sa kanilang roots. So yung yung tinanggal ko sa kanilang moss ay hinalo ko lang din sa kanila guys. Ayan. So, ayan sila. Ito Ito nga guys, tingnan nyo. Nag-open na yung isa natin. Ito ay mga medium pulse lang. Yan, pati ito guys, medium pulse to. Next time, gusto ko bumili yung large pulse para mas, mas maganda. Mas maganda kasi mas malaki yung flower niya. So, ito ay si Panda ata to guys. Yan, si Panda. Ang flower niya, ayan yellow na may dot. At ang ganda ng guys, so may mga branches. Ayan. So, mas ma-appreciate nyo to guys kapag fully open na sila kasi ang ganda ng flower. Papakita ko yan sa inyo guys. Ayun yung dancing lady guys Ganyan yung mga magandang ilagay sa initan kasi ang ganda ng flower din ng dancing lady. Parang sumasayaw-sayaw talaga siya guys sa hangin. Ayan. Dito naman guys, wala namang dito. Walang namumulaklak dito. Ito kasi tatanggalin ko na. Ayan kasi pa-drop na yung flower niya. Tapos kailangan na nating tanggalin yan para makarecover yung mother. So, para mag-focus siya sa kanyang pagpaparami ng roots. Ayan. Tapos after ilang months, kung maalagaan natin sila ng maayos, ay bibigyan nila tayo ng flower. Ayan. Dito sa area na to guys, ay nandito yung ating mga lacteas. Ang gaganda guys yung lacteas ko. Ito yung mga propagations lang guys. Ako na talaga yung nag-graft neto. Tingnan nyo. Yan.
Yung iba nga hindi naging successful, yung nandito, yung dito. Kasi nung ginraft ko sila ay tag-ulan. Kaya naman hindi naging successful yung iba kasi nababasa-basa sila guys. So ayan, ito talaga yung pinaka-mother ko ng white ghost. At ang ganda nito guys kapag na-stress sila, nagpipink. Ayan. Pag maganda yung sunlight, ito na yung mga nakuha kong mga baby galing sa kanila, mga na-propagate natin. Ito, sarili kong graft. Ayan, tapos this one. Kinraft ko lang din to guys. Tapos nung malaki na kinat ko at tinanim ko dito, 'di ba? Ayan. Ganda niya si Red Dragon. Tapos ano pa ba? Ito maganda din to si Snowball ata to guys. Ayan, si Lactea din to guys. Tapos ito pa. Marami akong Lactea guys, kakapropagate ko. Ayun yung last time na nag-graft ko. Ito yun sa top. Ayan. Ayan sila guys. Ayan, umiinit na naman guys. At ito pala guys, try din ako mag-graft dito ng gymno. Tinry ko lang. Baka sakaling mag-work. Try lang. Ayan, ito yung kinat ko. Pwede natin itong i-tanim kapag na-dry na yung sugat niya. So dry naman na pero air dry pa natin. So try ko lang na dikitan siya para magkaroon naman siya ng kulay, 'di ba? Kasi ang boring niya. Ganyan lang yung color niya guys. Kaya naisip ko maglagay ng gymno sa mga straight na tumubo sa kanya guys. Try ko lang. Tapos dito, ito yung mga ay, may natanggal pala Kailangan kong ayusin. Yung tanggal Ayusin ko na lang guys mamaya. Ayan. So, ito mga ginraft ko. Ayan. Ganyan sila guys. Ito yung iba nating mga gymno and astrophytum. So ito ay hindi ko na ata ito natututukan sa pagdidilig. Papansin nyo sobrang kulubot na. Ayan, ito ay propagation ko lang ng ruby necklace. Ayan, napaparami ko na ulit yung ruby necklace ko guys. Nung umuwi ako ay akala ko wala na akong ruby necklace. So, buti na lang meron pang nabuhay na konti. Tapos yun, naparami ko na siya ulit. So, ito, meron na rin may buds. Yung iba ay wala pang sign of new growth. Yan, kasi nagkaroon yan sila guys ng sakit. Ayan, so yun lang guys. That's all for today's video. Ayan, alam niyo mga kalat pa dito sa garden ko. Hindi pa ako nagwawalis. Panay ako guys, ikot-ikot tas magtatanggal ng dry leaves tapos nahulog ko lang dyan. Ayan, saka na ako guys magwalis kapag nakapaglinis na ako ng mga dry leaves nila. Kagaya nito yan ang dami kong tatanggalin ng mga dry leaves sa kanila guys. Yan, kapag umiikot-ikot ako, tinatanggal ko. Yan. So saka na, kasi kapag umiikot na naman ako, tas dyan ko lang din naman guys sinuhulog. Ayan. So yan yung itsura ng ating mga succulents dito sa area na to guys. Ayan. Ito yung mga tall pots natin. Ganda ng tall pots na to guys para sa mga succulents. Ang ganda kapag nagtitrailing. Kung gusto nyo guys itry, lalagay ko sa comment section yung kanyang link kung saan siya pwedeng mabili. Ayan. Ang ganda. Mahangin dito guys Tingnan nyo sira na talaga yung bubong ko. Hindi ko pa naaayos. So that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye!